Ayan. So, eto po, unahin na po natin itong balita po ng patungkol po dito kay VP Sara. Ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pagdulog ni VP Sara sa Korte Suprema para ipahinto ang kanyang impeachment proceedings. Umalma rin ang ilan pang kongresista laban sa bise. Nasa front tayo ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirmed, wala talaga siyang balak harapin itong kaso. Ito ang reaksyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ihinto ang impeachment proceedings laban sa kanya. Git ng legal team ni VP Sara, inabuso ng Kamara ang kapangyarihan nito. Labag daw sa saligang batas ang pag-refer ng mga reklamo sa House Committee on Justice nang hindi dumadaan sa plenaryo. Tinututulan din ng kampo ng bise ang anilay mini trial na ginagawa ng komite. Pero ayon kay Sendanya, malinaw na umiiwas lang ang bise. Ang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nililin lang ng kampo ng bise ang SC at ang publiko. Mali raw ang interpretasyon ng kampo ng bise sa konstitusyon. Wala raw mali sa ginagawang proseso ng pagdinig ng impeachment complaints ng House Committee on Justice. Nangyari raw ang referral ng plenaryo sa komite noong February 23. Wala rin daw paglabag sa one-year bar rule. Hindi raw patitinag ang komite sa inihaing petisyon ni VP Sara sa SC. Belta naman ni ML Party List Representative Leila De Lima, baka raw akala ni VP Sara ang SC ay Sara's Court na pwede niyang takbuhan para takasan ang pananagutan. May event si VP Sara kanina sa Davao City pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Dati nang sinabi ng kanyang kampo na hindi umiiwas ang bise sa impeachment proceedings. Sa ngayon, Si Sara doon na lang mga event. Birthday ng tatay niya, Davao lang. Araw ng kagitingan, Davao lang. Kasi kapag naman sa iba siya nagpunta, katulad nun sa Ifugao, nagmumukha siyang engot eh. Eto, kita nyo. Araw ng kagitingan, Davao lang siya kasi walang dating. Ayan. Kuya Gary Caba, Kuya Henry, hello po. Okay, Jeffrey Mateo, hello po. Oy, ate BMB Rose, oy Matthew at si ate Ira. Hello po ate Ira. Magpupuyat ka ba ngayon? Holiday Okay, buti hindi kumagat ang mga nasa SC sa mga pangako ni Unding na katungkulan. Pag naging pangulo siya, nakita mababa rate niya. Ate Ira, hindi naman ata pinanigan ng SC ang kahilingan niya. Hindi po. Wala pong TRO na inilabas ang Supreme Court laban dito kay Sara Duterte. Ang ating pinaka-engot. Para sa akin, pinaka-engot to na Vice Presidente. Sa lahat po ng naging Vice Presidente dito sa ating bansa, ito po ang talagang para sa akin pinakaengot. Mahina po talaga, mahina. Mahina talaga ang bumbunan nito. Talagang sabi ko nga, parang parang sa halip na lumakas o gumanda ang takbo ng kanyang political career, lalo lang naging walang kwenta at bumubulusok po pababa. Ang mga pinagagagawa nito, lalo lang siya nasisira, lalo lang siyang nawala ng pag-asa na maging presidente sa 2028.
ala talaga sabi ko wala, napakahirap na nitong maging ano, hindi na makakabawi si Kulaong. Si Kulaang. Ang babaeng, Kulaong, si Kulaang 'yan. Napakahirap na pong makabawi niyan si Sara Duterte. Hindi na makakaahon 'to sa kanyang, dinaranas na ano, pagkawalan ng, tiwala, ng mga Pilipino sa kanya. Nawalan ng tiwala, kasi wala siyang, wala talagang dating 'to sa itong si Sara na yung mga kahit man lang sa mga pagsasalita. Kahit man lang magsalita sa madla, magsalita sa mga Pilipino, sa harapan ng mga kababayan natin, walang dating, Ang hina ng bumbunan. Sa totoo lang, ewan ko talaga kung bakit hinangaan 'to ng mga DDS. Meron 'tong interview, teka hanapin natin yung, eto. Hanapin merong interview sa Davao. Sabi ko, Diyos ko day, eto ba yung gusto niyo maging maging vice-presidente? Sabi ko, eto ba yung gusto niyo maging presidente? Katulad ni Sara, naku po, wala walang dating. Talagang kapag nakita mo siya, walang dating magsalita. Nasaan ba yun? Nakita ko na yung kanina, yung sinasabi ni Sara. Na yung sinasabi ni Sara, ano ba ginagawa ng Pangulo? Naku, sabi ko, Diyos ko day, ano ba naman tong si Sara Duterte? Bakit ganito magsalita to? Ito ba? Hindi ito yun. Si Sara, nasaan? Ito ba yun? Hindi mo masasabi matalino si Sara. 'Di ba merong grade 1 na nagsalita, nag-speech sa kanyang graduation, grade 1 ba 'yun? Mas mukha pa matalino 'yun yung ganung bata. Si Sara wala, hindi mo masasabi matalino, hindi mo masasabing may laman yung utak. Ay, ba't ganun? Wala dito. Sa News 5 ko yata nakita yun. Teka lang hanapin ko lang yung post ng News 5 ko yan na dinig ko na yan Sabi ko, ano ba naman to? Eto yata yun. Eto. Eto po yun. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo. Mapapababa siya. Ayan, kita nyo. Kita nyo yung pinagsasabi nito. Mapapababa daw yung presyo ng gasolina kung kukuha daw ng supply sa ibang bansa na hindi dumadaan sa Middle East.
parang hindi yata alam ni Sara Duterte na meron dumating na barko na nagngangalang Sara Sky na may daladalang crude oil galing Russia. At si PBBM, ang kanyang gobyerno, ang umorder niyan. After 5 years, nakatanggap po tayo ng supply mula po sa Russia. Alam mo pa, walang, alaman lang kaisip-isip. Alam mo, parang basyong-basyo yung sinabi. Mapapababa ang presyo ng supply ng mapapababa ang presyo ng langis kung kukuha sa iba ng supply. Nagawa na nga ni PBBM kagad yan eh. Tignan nyo, pakinggan nyo kung gaano po kawalang laman ang utak nito. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng basic, napaka-basic ng sinasabi ni Sara Duterte dito. Alam niyo, nakakahiya. Yan ang kakandidatong presidente sa 2028. Ganyan lang kaliit ang utak. Actually, merong 'di ba, merong nag-viral nitong nakaraan yung gasoline boy na parang valedictorian na na gasoline boy. Galing niya sumagot. Maganda pa sagot nun kaysa kay Sara Duterte. Eto hindi natin alam kung kung ano ba tong kung etong si Sara Duterte ay ano ba to? Nakakakain pa ba to ng tama? Nakakatulog pa ba to na maayos? Baka excited na tumaupong presidente. Kasi yung ginagawa ni PBBM, unang linggo pa lang ng kaguluhan sa Middle East, nagkaroon ng pagtaas sa presyo, action kagad ang ginawa ni BBM alam mo yung sinabi niya, parang 1,000% na nautak ang ginamit. Pero sa atin, parang 2% lang gagamitin natin kapag ganyan Napaka-basic. Paano ka makakakuha ng ng supply sa Middle East hindi nga nung una hindi makadaan. Ano ginawa ni PBBM? Umorder sa Russia, dumating. Dinadagdagan tayo ng supply. Katulad na sinasabi ni Sara, nagawa na ni PBBM yung sinasabi ni Sarang solusyon Ngayon, ano sumunod na ginawa ni PBBM? Inutusan niya ang Department of Foreign Affairs makipag-usap sa ambassador ng Iran dito sa ating bansa. Bakit? Para ituring tayo na non-hostile country. Ura-urada. Pagkatapos ng meeting, pinadaan ang mga barko na papunta ng Pilipinas. Pinadaan ang mga Filipino manned vessel. Pinadaan. Ganun kagad ang ginawa ni PBBM. Kaya yung sinasabi ni Sara na ngayon ay April 9, araw ng kagitingan, nagawa na ni PBBM last month. So yung solusyon mo, Sara, delay na delay. Pang last month yun yung sinasabi mo. Nagawa na ni BBM. Ilang barko na yung dumating dito na may mga dalang may mga dalang crudo at
galing yan sa pagpupursige ng ating Pangulong Bongbong Marcos para maibsan ang kakulangan sa supply at hindi tuluyang tumaas ang presyo ng crudo o presyo ng gasolina, langis. Ngayon, Sara Duterte, yung mga kampon mo na mga bobong DDS, nagpapakalat ng fake news at sinasabi, si Pulong Duterte o si Baste Duterte, meron daw langis o gasolinang nabili mula sa Brunei, mula sa kung saan bansa sa African. Ano ba yun? Yung Nicaragua ba yun? Si PDD yung nasa picture. Gumagawa pa ng mga AI itong mga kumag na to para lang pagmukhain tanga itong kanilang mga anito. Ay, talagang ang bobobo ng mga DDS hindi naman na tayo nagtataka kasi bobo si Sara. Ano pa ba asahan mo? Syempre ang bobo susuportahan yung bobo. Alangan naman sumuporta yung mga bobo na yan sa matalino. Syempre hindi. Diba? Hindi susuporta sa yan. Sa mga matatalino yan. Kasi ang mga yan, loading ang utak, di ba? Ate Rose Oy Matthew. Baka nanuol na din yan ng mga hukom sa SC Ate Say gamit pangako katungkulan pag naging president siya. J. Rose Mondehar, napadaan lang boss, sino pwede at malakas na kalaban ni Sara sa tingin okay at matalino? Marami. Si Sara bobo eh. Maraming pwedeng ilaban diyan kay Sara. Nako. Ako hindi ko pa iniisip ngayon yung 2028 eh. Kaya po katulad nito, mga tropa pips ko diyan, tapos na po ang usapan dito. Wala nang pag-uusapan dito sa impeachment. Talagang tuloy na tuloy po ang impeachment ngayong 2026. Walang TRO. Tuloy ang hearing. April 14. Dire-diretso yan. Walang makakapigil sa April 14. At sabi nga po, see you on April 14. Tanong ngayon, haharap ba o iiwas na naman si Sara? Magtatago? Hindi pupunta? Hindi atin ng impeachment doon sa Kongreso? Parang preliminary investigation? Ngayon po, ang Supreme Court po, hindi po kumampi sa bobong si Sara Duterte. Bobo yan. Bobo talaga. Kasi kapag sinabi mong matalino si Sara, bobo ka. Bakit? Putang ina, matalino pa anak mo dyan eh. Matalino pa, grade 1 dyan eh. Kaya yung magsasabi matalino si Sara, bobo yun. Mas matalino pa mga anak natin dyan. Matalino pa nga baby mo dyan eh. Ang baby mo kapag nagutom, iiyak. Si Sara, kapag nagutom, magnanakaw. Ito po pinaka-importante sa lahat. Hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Ibig sabihin po nito, hindi pinaniniwalaan ang argumento para pigilan ang proseso. Shout out sa mga taga-Supreme Court dyan. Meron tayong taga-Supreme Court dito. Shout out po. Walang special treatment at walang shortcut. Ngayon, real talk. Hindi ito korte para takasan ang accountability. Hindi makakatakas si Sara. Ngayon, respeto po para sa Kongreso. Ang signal na ginawa po ng Korte Suprema. Bakit? Trabaho ng Kongreso ang impeachment. Hindi nila pakikialamanan nito. Hanggat may proseso, may due process, walang grave abuse. Tuloy po ang laban. At, critical moment Ito po yung pinaka-critical.
lilinawin lang natin, hindi pa po ito hatol, hindi pa po ito conviction. Hinahanapan pa nga lang ng probable cause, ba't ba takot na takot si Sarah? Ito ay pagsusuri. May basehan ba ang kaso? Probable cause po ang usapan. Pero dito magsisimula ang tunay na laban. Ngayon, pangsupalpal po ito sa mga nagpapalusot. Isa-isahin po natin. Ang due process violation, mali. Wala pa nga trial nun nga nakaraang impeachment. Nagrereklamo si Sara. Ibasura ang impeachment kasi hindi ako binigyan ng due process. Ngayon naman, binibigyan ng napakatinding due process. Ayaw namang umattend. Ayaw namang pakinggan etong impeachment parang preliminary investigation. Ngayon, yung sinasabing fishing expedition, mali po. Bakit? May COA at mayroon pong mga dokumento. At yung pong 1-year bar, tapos na po yun, expired na. Kaya nga po, wala pong TRO na inilabas ang Supreme Court. Ngayon, hindi po tumatayo ang depensa nitong si Sara Duterte. Ngayon, yung pong sa confidential funds, hindi po ito chismis. Ito ang hindi nila matatakasan. 125 million in 11 days. Hindi maipaliwanag. 612.5 million. Yung funds, hindi rin po maipaliwanag kung saan inubos. May mga dokumento po, may audit findings, at hindi po ito hula. May basehan po ang lahat ng ito. Ngayon, legal mo ba ang ginawa nitong kampo ni Sara o pag-iwas? Bakit dinadala sa Korte Suprema? Para ba luminaw po ang katotohanan o para ma-delay ang proseso? Ayon mismo po sa mga legal experts, delaying tactics po ito. Imbes na sumagot po, iniiba ang laban, iniiba ang usapan. Kaya po, Sara Duterte, obligasyon mong magpaliwanag. Napakasimple lang naman Vice President ka, pera ng bayan ang usapan, pera ng bayan ang ginastos mo. Ipaliwanag mo kung paano mo ginastos. Kung sanay ka na binibigyan ka ni Digong ng pera at hindi na ino-audit, ibahin mo ang taong bayan. Ang taong bayan, karapatan malaman kung saan mo nilustay ang pera namin. Kaya po, kapag may tanong, dapat may sagot. Bakit? Vice Presidente ka Kasama sa trabaho mo yan. At kapag may hearing, dapat kang humarap. Hindi pwedeng iwas, delay, technicality. Naku, wala kang lusot sa realidad. Walang-wala. Napakahirap na kontrahen nitong realidad na ito. Walang TRO, tuloy ang hearing, may ebidensya, may legal na basehan, at merong madriyaga na darating sa April 14. Kaya wala ka ng takas, Sara Duterte. Kaya nga, diba, kung wala ka talaga tinatago, hindi mo kailangan magtago. Hindi mo kailangang humingi ng tulong o ikaw ay umiwas. Gumamit ng delaying tactics o kaya magpalusot. Hindi na po yan depensa. Pag-iwas na yan sa pananagutan. Yan pa din ang dinadahilan niya for petition ng certiorari and prohibitions against daw sa kanyang constitutional rights. At ang mga lawmakers daw committed grave abuse of discretion, which is alam naman natin na hindi totoo yan. Last impeachment trial, kinwestiyon nila, within 6 hours daw na impeach si Sara. Hindi daw nabigyan ng due process. Ngayon naman, na binibigyan ng napakahabang due process, ayaw naman ni Sara. Marlene Sali, harapin niya kasi mga kaso niya, guilty kaya ayaw humarap sa kamera. At yan po ang isa sa mga katotohanan. Kaya po ayaw humarap ni Sara
Kaya po ayaw marap ni Sara kasi alam niya walang patutunguhan ang kanyang mga pagpipigil, pagtatago, pag-iwas. Ah, ako nga naiisip ko nga eh. Sa tindi ng mga dadaling ebidensya ni Caramel Madriaga, sa tindi ng mga ah, witness na ginawa niyang atarantaduhan, tingin ko talaga si Sara magre-resign. Kasi kapag hindi siya nag-resign at na-impeach siya, hindi na siya makakatakbo sa 2028. Wala naman na ibang presidentiable eh. Sa kampo ng mga Duterte. Wala na. Kahit ilaban, kunwari si Sara Duterte, hindi na pwede kumandidato. Sino ilalaban nila? Si Pulong, si Baste, si Kitty, si Hanilet. Walang may karisma ni Digong. Si Digong nanalo lang dahil sa karisma eh. Kasi nga akala ng mga kababayan natin, ang Davao para Singapore. Pero hindi po. Napakalayo po ng Singapore sa Davao. Diba? Lalo pa ngayon, bumaba ang trust rating ni Sara. Bakit? Ayaw sumagot sa mga issue eh. At isa pa, ang isa sa mga baba sa tiwala ng mga Pilipino kay Sara, yung kanyang maagang pagdedeklara ng kagustuhan na kumandidato sa 2028. Alam nyo, eto sa totoo lang, kung si Sara Duterte, hindi siya nagdeklara agad. Yung wala siyang wala sa isip niya kumandidato. Tapos last day ng filing ng COC para sa presidente. Saka siya biglang lumabas. Kay tanghalin tapat, kay hapon, bago magsara ang COMELEC, pumunta siya doon at siya'y magpapile ng COC. Baka kahit ako, sabihin ko, panalo na si Sara. Kaya lang ngayon, sa ginawa niya maagang pagdedeklara, wrong move. Bakit? Ibig sabihin si Sara, wala na inatupag ngayon kung hindi ang pagkandidato niya sa 2028. Wala siyang pake. Sa kanyang pananagutan at trabaho ngayon, simula 2025, 2026, 2027 hanggang 2028. Ibig sabihin, wala na sa isip ni Sara ang magtrabaho. Ang nasa isip na ni Sara, mangampanya. Leticia Gonzalez, hello po. Di wow ka din, Gemma Vallejo. So, ma'am, si Big Mama yan. Ate Angie PM, hello po. Di wow ka, Gemma Vallejos. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.